Tumutugon na ang mababang kapulungan ng Kongreso sa mga hinihinging impormasyon ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, nag-comply na ang Kamara na bigyan sila ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Partikular na ang mga dawit ngayon sa mga maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Yung first batch na hiningi ho namin, yun po yung nag-comply sila. Per batch. That's 26 infrastructure anomalies. So, ano lang yan, kasi we're looking at a scheme, di ba? Eh, hindi lang naman flood control ho yan. That's a scheme of infrastructure projects. Nito lamang nakaraang linggo, binalaan mismo ni Ombudsman Crispin Remulla si House Secretary General Sheloy Garafil na isa-cite in contempt ito kung hindi makikipagtulungan sa Ombudsman na i-release ang SALN ng mga iniimbestigahan nilang mambabatas. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to na Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Agad namang sumagot ang House Sec Gen at sinabing ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa kanilang tanggapan ay agara nilang aasikasuhin. Ngayong may access na ang Ombudsman sa SALN ng mga mambabatas na idinadawit sa korupsyon, tiniyak ni Clavano na hindi napapatid ang commitment ng kanilang tanggapan para tuluyang makasuhan at papanagutin ang mga naglulustay ng pera ng taong bayan. This is the best time to curb corruption kasi pinapag-usapan na ho natin to eh. Diba? So, we cannot let this opportunity pass. Hindi naman nawawala po, ang investigation lang po ay ongoing, pero syempre, hindi lang din namin pwedeng i-telegraph lahat ng punches ho namin. Samantala, handa rin ng Ombudsman na ibigay ang certified true copies ng SALN ni Vice President Sara Duterte na hinihingi naman sa kanila ng House Justice Committee para sa susunod na impeachment proceedings sa April 22. Tanging mga SALN lamang ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga pinuno ng constitutional body ang hawak ng Ombudsman, habang may sarili namang repository ang mga mambabatas ng Kongreso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.